punta na masikip. Yung sa maluwag po is puno-puto ng mga makabulong bagay or mga makabundong bagay na hindi sang-ayon sa ating Panginoong Hesus. Pero yung masikip na daan, ito po yung mga pagsubok, mga mga pagsubok para sa ating Diyos. Pero yung dulo po nun, kaligtasan at buhay na walang hanggan po. Kaya nga yun po. Tsaka yung siguro po yung share ko rin dito sa mga anak ko natin na yung ano nga po sa mga magulang, sundin niyo po dahil ito yung unang utos na may kalakip na pangako ng walang hanggan po. Parang luluha na naman ako. Hindi, ano lang. Masaya lang ako sa mga nakikita at na naririnig ko sa ngayon. Tapos isa pang ano ko, tayo. Yun po, yung share ko lang po sa inyo na we have differences before and after. Na kung yung dating taong mahiyain, dating taong walang alam, dating walang taong na wala talaga, as in nahihiya, ano. Pero ibahin niyo po yung tao ngayon na iba yung dating ngayon na dahil kay Lord nagbago ako. Kaya nga po, di ba, may kanya-kanya tayong mga ano. Ako kahit nga po dati pagka mga ganun po nahihiya po ako. Kasi pero pagka sigad talaga po yung nanguna sa akin. Tama. Iba po yung pakiramdam. Promise, swear to God. Wala, iba po yung pakiramdam yung pagka face-face po pagka-tao yung tinignan nyo, mahihiya kayo. Dahil po asin po talaga is marami po tao. Sobrang dami po. Kumbaga, kung titignan nyo po, kung ay para sa tao to. Siyempre kakabahan po kayo pagka magkamali ka, mapaya ka. Pero pagka di nyo po inisip yung tao nandun, inisip nyo po yung kaigan talaga. Iba po yung pakiramdam. Kaya, kumbaga nga po, sabi nga po sa tinulog pa kanina na do it for the Lord your God, not for you, my master. Kaya yun po, siguro mga kapatid, ang i-share ko lang din po sa Wednesday yung mga nangyari po sa buhay ko simula 2020 hanggang 2024. Tapos yung ano po, yung siguro yung mga Bible verse na mga tumatak talaga sa puso't-isip ko po. Kaya abangan niyo po yung mga teka. Siguro mga short na po yung 30 minutes. And isip ko nga po kung before pang birthday or after na po. Or mga kalagitnaan na lang po. Kasi gusto ko po i-share sa kanila yung 2020, 2021, 2022, 2023, and yung 2024 po. Grabe, no? Pero yun po, ang pinaka talaga 2024 po yung pinaka-the best para sa akin. 2024, yan yung marami kaming ano. Marami rin problema pero naragpasan mo yan dahil. Yun yung kagandahan ng Tyram, yung mga mistakes, yung problems. Yung mistakes, pagkakataon siya para malaman mo ano yung tama. Diba? Tsaka natututo. Mahirap kasi yung nagkamali ka tapos hindi mo natuto, mauulit mo lang siya. At ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw na natutunan natin yung mga dapat natin natutunan because of the mistakes, yung mga problems na pinagdaan natin before. Masakit siya. Tsaka hindi ako asawa ko, mga kapatid mo, lahat connected po talaga. Pagka sabi nga sa isang bahay, pag hindi mo magkasundo yung, especially mag-asawa po, sobrang laking gulo po mangyayari. Pagka yung tatay at mga po, syempre medyo maradamay po yung iba na hindi naman po talaga kasama. Pero pagka nag-away po talaga yung asawa, mag-asawa po, iba po yung mangyayari. Hindi ko nga po nakita sa tato ng tsakas na nag-away po. Hindi ko po nakakita. Kumbaga maganda po yung samahan na nangyayari po. Kaya tatay at na. Kumbaga nga po yung siguro pagka ayoko, tsaka ako din po na syempre dahil wala po, malamakin po ko lang kapatid na dito lang po. Kumbaga, pinagtotoonan ko po ng pansin ng mga kapatid ko, like, ngayon, kahit simpleng, ano lang po, kahit mga simpleng konting oras lang po na gusto nila, binibigay ko po. Dati yan, lagi po masabi na gusto maligo. Kasi nagre-request po yan, mga level po siya maligo. Sabi ko, sige, dahil naman po. Alam mo na, siguro 2 beses pa lang kaming nagtampuan ng nanay niyo. Very light, lang. Ano lang, parang di lang siya nag-I love you, nag-kiss. Hindi ko na, ganun lang, pero yung wala. Pero kung bakit hindi ko, kasi mahal ko siya. Ayaw ko sa masaktan. Diyan po daw si Lita po, naghaharana ko po si Tito Diyon sa labas ng bahay. Naalala ko po yun eh. Dati pa ba? Nagharana po si Tito Diyon kay Tita po. Si Tita po nasa terrace. Tapos si Tito Diyon po nasa baba. Hinaharana po ni Tito Diyon. Marami po mga bata.
Ba't mo nga po ikakaya yun kung ano po yung talento na binigay ni Lord? Kasi kakaya ano po yun kay Lord, praise the Lord na po dahil meron kayo ganun talento. Iba nga po lang ganun talento. Kaya nila pero may hirapan po sila dahil hindi naman si Lord yung namumuna. Tsaka alam mo kasing mali na sasaktan mo yung damdamin ng tao. Kasi alam mo, ayaw ni God yun. Kaya pinipili mo yung tama. Kaya ako, sabi ko nga, basta tama kayo, ipaglalaban ko kayo kahit kanino. Yun yung tatak niyo sa nyo, puso't isip nyo. Kahit kanino kaya ko kayong ipaglaban, basta nasa tama kayo. Yun ang isang tatay, yun yung isang pamilya, nagmamahalan. Kaya, sobra akong natutuwa sa mga narinig ko ngayon. Nakikita, especially yung paggabay niya sa mga bata, yung pagsundo niyo sa mga bata, sa layo nila, hatid sundo niyo, madami natuwa doon. Kaya, thank you. Hindi naman... Nabot ko siya ng aso. Oo, di ba? Hindi naman to, pagka nag-uusap na kami, hindi to para sa akin, para to sa inyo. Oo. Tsaka sino po yung mindset ko nito? Hindi, ibang level niya, no? Kumbaga, sinasabihan ko, parang, kunyari, medyo nagtampo ng mga boyfriend na, di ba gusto dahil ba kasi nagjaga ng basketball? Nagdara po siya ng volleyball nun, sabi ko, pupunta siya dito doon. Matapag po ako sa inyo, hindi ka na po kasama na yun. Ay, sabi niya, saglit lang ako din. Sabi niya po sa mga kasama yung gano'n ng volleyball, ay, busy ako, parang busy ako lang pa rin. Busy ako, sumusama ako sa akin, parang gano'n. Kumbaga, hindi niya po kami kaya ipagpalit sa ano lang po, sa basketball, sa samahan ko lang. Parang gano'n po ba yung nakita ko sa akin. Tapos iba po yung mga niya, yung don't watch question, Monday to Sunday, nandun yun. Oo, ano po talaga, ano, pinibiro niya po ano, nagigising na po siya mga alas stress. Ganun po. Tapos ano po yun, siya po sa amin po lahat, siya po lang po nasan si Don't Watch. Sa lahat po. So, pinapakaba po kami po dahil ayun galing, ikaw na pinakamalapit niya dahil ikaw na laging naka-assign. Kasi po kung tutusin po, minsan po linggo at saka Wednesday po magkasunod-assign ko. Tapos minsan po sa isang week na po nasa Watch po ako. Kung baka pinapakaba po ako din, ikaw na next time po. Parang gumaganon-ganon po sa akin. Sabi ko, daw mo natakot kasi nandiyan naman si Lord eh. Si Lord ang gagawin sa akin kung ano ituturo ko. Tsaka na ano ako na may nahanda siyang mga gusto nang i-share sa mga tao about kay God, yung mga ginagawa niya sa buhay niya. Maganda yun, kuya. Ano mo ba si Floyd? Kumbaga ba may mga question po hindi, yung sabi mo kanina na parang may ituturo ka, parang may gusto kang i-share. Siyempre ayoko lang po na ako lang po yung nakakarinig. Gusto ko rin po malaman sa inyo kung ano po yung mga pagkaan ng this past 4 years. Ganun po. Kaya baka naman murahin ako ng mga nagmamahal mga ninong-ninang mo kasi ang dami natin. Hindi, yung ano lang po about sa church. Okay. Kumbaga, gusto ko pong ipating sa inyo kung bakit ko rin po nasabi yung itong year na po yung pinaka-best para sa akin. Kumbaga, doon nyo po malalaman kung bakit ito po talaga. Kasi iba po talaga. Kasi ibang iba. Kahit ako. Tapos yung dalawa na to, no? Ano talaga? Lahat yan pagkilos nila eh. Kasi kung sabi nga sa terap, kung siya lang, talagang si Lord talaga ang nag-a-adya ng mga bagay. Tsaka walang sino man na pwedeng baguhin ng tao ang isang tao. Ipagdasal mo yung isang tao na gusto mong baguhin. Ni Lord, si Lord ang magbabago. Yung lagi kong inaano, Lord, gabayan niyo po kami, paano. Kaya naman lagi kong tatanong po gusto yung mga buwan ko. Hindi po namin alam talaga yung mga ginagawa ng kids. Pero alam po namin, pero di lang po namin mga kids. Saan ba yung mga gato yun? Sagot po ni Gaisel. Nag-isel po sa tatanong pa. Bibitaw po siya. Hanap po siya. Tapos parang inaano po niya yung mga nangyari dati ng Old Testament. Saan po talaga yung Testament kaya ganun po. Si Kuya Sonyo malawak na rin ang kaalaman niya sa Bible. Tsaka si Tito Chu.
O sige, magpaalam na lang kayo dito, Kuya. Kuya, saan muna? Ayun, maraming salamat po Ka-Tekram. Ayun, kagaya ng sabi ni Kuya Dave, abangan po natin yung birthday celebration po niya. At ayun, ipag-pray din po natin na maging successful yung event. Ayan, at mangyari yung kalooban ni Lord sa ating lahat. Okay, na. So yun po mga Ka-Tekram, maraming salamat po sa pagmamahal at tiwala niyo po sa amin. Siyempre, especially mga matagal na po dyan. Maraming salamat po yung umaalala po hanggang ngayon. So yun po na sa, inababig ko po ulit sa Wednesday. Yung ano po, siguro gagawin ko po siya before po, after praying po. After opening prayer po gawin ko po. Kasi gusto ko po, ganun pa lamang po is, gusto ko makinig, ano na po agad nila yung word of God. Ayoko naman po kasi na ako po yung pinaka-main sa birthday ko. Kumbaga, mas na-realize ko na po kasi kung ano po talaga yung tama. Kumbaga, I appreciate po guys na parang nanihibos ako. Hindi, na-appreciate ko na. Yung mga Ka-Tekram sinasabi niyo po kasi dahil di ko na po ako naisip sa birthday ko, na-appreciate ko po kayo mga Ka-Tekram. Kumbaga, iba lang po yung maisip ko ngayon. Kasi di ko rin po lang umat ko na yun eh. Di ko rin po lang. Kaya, kaya yung mga, ayan, abangan niyo po sa Wednesday. Siguro, short na po yung 30 minutes. Hello po, what's up po sa inyong lahat? Ito po ang inyong lingkod, Brenda Super Nanay. Bumabati po sa inyo ng magandang hapon, magandang araw sa bawat isa, no? Sa mga kapwa ko OFWs na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo is magandang araw po sa atin. At sa mga nasa Pilipinas, sana'y nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa inyo. Alam ko pong napakainit ngayon dyan sa atin, no? Pero sabi ko nga, wala na po tayong magagawa sa init ng panahon, no? Kasi iba ang panahon ngayon. So, ngayong araw po ng Martes, araw na po ngayon ng Martes in isang tulog na lang po, no? At alam ko maya-maya lang po ng konti is nasa mansion na po, Manalastas House na po ang ating mga Kasolid Dave supporters, no? Na a-attend ng birthday party ni Dave bukas. So, ayan. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon, guys, no? Kundi itong upload ng Tikram Kids. Kung napanood nyo po ang upload ng Tikram Kids ngayon, yung part 2 ng upload kanina, ng upload nung basta part 2 po yun, no? Ngayon lang po, no? Is, andun po, no? Si Kuya Jason. Nagsalita rin po siya. So, kinuha ko po ang mga ano po doon. Ang isa lang po ang conclusion ko po doon, no? God's plan and perfect timing, no? Ang mga plano talaga naman din, no? Talagang nakakamangha. No, pinag-uusapan din po natin ito sa ating live, no, na napapahapyawan po natin din po ito sa ating mga live, guys, no. So ayan po, narinig na natin mismo, no, sa bunganga, mismo kay Kuya Dave natin narinig, no, ang mga bagay-bagay na sana magpapaliwanag, no, magbibigay ng paliwanag sa atin, no, sa mga katanungan natin sa buhay, di ba? Pero para po maintindihan nating mabuti, abangan po natin ang birthday party niya bukas. Ito po yung sinasabi ko kagabi sa inyo dahil wala pong pahintulot, no? Wala pong hindi po nila sinabi na pwede naming ilabas ito, pero dahil nga po nadulas na rin po sila na mismo ang nagsabi, is tuloy-tuloy na po natin. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kagabi, no, na sigurado ako, no, nabubuhos na naman ang luha ng mga supporters ni Dave, na dahil po ibibigay po niya ang testimony, no, life testimony po ito from 2020 till 2024, no, na sa panahong ito ay marami pong pinagdaanan, marami pong dinanas, no, yung daanan na sabi ko nga, yung daan na pinasok ng ating Kuya Dave is medyo rough road. So hindi lang po si Dave, pati na rin po ang kanyang tatay, no. So, kaya po abangan po natin para maliwanagan po tayo, no, sa mga bagay-bagay na minsan
tayo ang gumagawa, no? Tayo ay nag-o-overthink, no? Kung ano nga ba at bakit, 'di ba? So, nakaka-excite lang po at yung mga binitawang salita ni Dave na para po sa mga kapatid niya. Alam mo yun, sinabi niya mismo sa video na sabi niya, lumaki po akong walang kapatid, hindi literary na wala siyang kapatid, may kapatid siya pero hindi po niya nakasama, di po ba? Kaya ngayon ay binubuhos niya yung oras niya kahit maliit na panahon lang na hinihiling ng kanyang mga kapatid, no? Ngayon ay ibinibigay niya dahil nga po sabi nga natin, lagi po nating sinasabi noon na nangungulila po siya sa kanyang mga kapatid. So, this time may kapatid na po siya, kaya binibigay po niya ang mga panahon niya, no? Yung panahon na kaya niyang ibigay sa mga maliliit po niyang kapatid. Ganyan po magmahal ang ating Kuya Dave, no? Kaya wala po ako mismo, hindi po akong hindi po ako naghihisitate or hindi po ako nagda-doubt na mahal ng Manalastas family si Dave. Dahil po kitang-kita ko po kay Dave pa lamang po, no, yung mga ginagawa pa lamang po ni Dave sa mga kapatid niya at yung pinapakita pa lamang po ni Dave sa kanyang mga magulang is wala pong tao, no, na makakahindi sa ganong pag-uugali ng isang bata. Very respectful, no? Napaka-respetong bata, 'di ba? Biruin mo 'yun, no? At of course, syempre hindi maiiwasan, sabi nga niya, na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya, sa loob ng isang tahanan, hindi po maiiwasan talaga niyan, no? Sa kanya po mismo nanggaling yan. Pero sa hindi pagkakaintindihan yan, doon po nabibuild, no? Doon po na, alam mo yun, nagiging strong ang samahan ng isang pamilya. So siguro nasabi po ito ng ating Kuya Dave dahil po sa kanyang karanasan. Dahil po ilang beses din po tayo, no? Kasi totoo po, no? Ilang beses din po natin na napansin, no, 'di ba? At inamin naman din po nila na may tampuhan po silang mag-ama. So tayo naman din na mga supporters, alam na natin, no, alam niyo na yung pagka nalaman natin na may tampuhan, inis agad tayo kay Tikram, galit agad tayo kay Tikram, sinisisi agad natin si Tikram, pero hindi natin alam ang punot dulo, no? Kaya pinaano ko po sa inyo noon na si Kuya Dave ay hindi po perpektong tao, nakakagawa rin po yan ng pagkakamali, no? Kaya kung mali man ng ating Kuya Dave is, so be it, di ba? At least natututo siya sa kanyang pagkakamali. Di po ba? Napakagandang napakagandang halimbawa tong kanyang sinasabi, tong kanyang ginagawa para sana yun din ang ating gawin na mga supporters niya, no? Napakagandang So, sana lang sabi ko is mas marami sa atin ang makakapanood via live stream bukas kaysa magre-replay, kasi iba lang po yung live stream kaysa sa replay, no? At katulad nga po ng sinabi ng ating Kuya Dave, no, ang mga yun na nangyayari sa kanya ay plano ni God. Kung wala si God na nagtuturo sa kanya, sa mga yun ay hindi niya kayang gawin ng sa sarili lang po niya, no? God's plan in a perfect timing. So parang sa pagpasok po niya sa pagbi-business, di ba? Matagal din po nating hinintay to, kasi noon pa man nung in-interview siya ni Sweet Mary ay may pahiwatig na po ang ating Kuya Dave, pero kagaya po ng sabi niya, he's still studying, may pasok pa po noon, no? So hindi po niya mahati-hati yung oras niya. So ngayong bakasyon medyo makaka-focus siya, no? At para mapag-aralan din niya kung paano, di po ba? So, yan po ay plano, no? Plano ulit po ng ating Panginoon yan para sa ating Kuya Dave, kasi sabi nga niya, kung kagustuhan lang ni Kuya Dave ang masusunod, ay baka malilihis po siya ng landas. Ang maganda dito ay tinitingnan din po niya, no, yung mali at tama, at talagang ipinagpre-pre po niya, no, yung mga hakbang niya. Yun ang magandang katangian, guys, no, before tayo na umaksyon, before tayo na
before tayo nang gagawa ng hakbang sa mga bagay-bagay, no, hingin po muna natin, no, ang blessings, no, hingin po muna natin ang pahintulot ng ating Diyos. Kasi katulad po ng lagi kong sinasabi, tao lang po tayo, no, maraming mga pagkakamali. Pero ang maganda, no, kung tayo po ay nagkamali, is aminin po natin tong ating mga pagkakamali, then move forward, no, para makamove on po tayo sa susunod. 'Di ba? Ayan mga kasulid, Dave, no? Narinig din po natin ang sabi niya patungkol po sa daan, no? Na dapat po nating tahakin, no? So, ang daan, no, yung masikip na daan na tinatahak, no, ng ating Kuya Dave ngayon, no, yung masikip na daan na yon ay marami pong problema, no, na nandoon, no, pero kagaya po ng sabi niya is napagtagumpayan po niya ang daan na yon, yung rough road. Yun po yung ni-explain ko sa inyo nung isang araw, no, na ang mas pinili ng ating Kuya Dave ang makipot, masikip na daan, no, na punong-puno ng pagsubok, dahil in the end of the day, no, sa dulo po ng daan na yon ay ang buhay na walang hanggan, no, ang kaligtasan. Napakagaling, no, bravo, no, I salute this young man, kasi sabi ko nga nakuha niya yung puntos. Totoo, napag-aralan ko din po yan, no, sinasabi ng ating Kuya Dave, kasi alam niyo yung maluwang na daan, kasi sari-sari na po ang pumapasok dyan, guys, no, hindi ka nagkakaroon ng mga obstacle na mabibigat, no, kasi ang sinusunod mo dyan yung kagustuhan lang po ng iyong makamundong kagustuhan lang po ang kadalasan na susunod dyan. Pero dito sa masikip na daan na ito, na daan na patungo po, no, sa paglapit natin, daan patungo sa ating Diyos, ay napakahirap. Marami ka pong pagdadaanan na obstacle, na pagsubok po dyan bago ka po makarating sa iyong patutunguhan, no. Andyan yung alam mo yon, hindi mo po ini-expect, hindi mo po namamalayan, no, na ang sarap-sarap ng lakad mo. Andyan yung may titisod sa iyo, no, pero kung ikaw ay matatag, hindi ka matitisod basta-basta, no. Andyan yung inaakay mo yung mga kaibigan mo patungo sa daan na yan, is biglang darating, no, ang isang pagsubok, no, alam mo yung maraming pagsubok ng mga kabataan ngayon, guys, no, mga kung anong di ba? Alam nyo naman ang sinasabi ko, no? Hindi ko na siguro elaborate ito kasi alam nyo kung anong mga pagsubok yan. Pero dahil po sa katatagan ng ating Kuya Dave, no, dahil po inuunan niya ang kagustuhan ng Diyos, dahil po ang Diyos ang namamahay po sa kanyang puso, ay hindi po niya pinapakinggan yung mga sarit-saring sa labas ng kanyang ginagalawan, para po maibaling ang atensyon niya sa makamundong kagustuhan ng kaaway, no. Ayan po ang ating Kuya Dave, no. So ganyan po, sana makita po natin yung daan na yun, no. Sana makita po natin yung pinupunto ng ating Kuya Dave na yun, para sa ganun maliwanagan man tayo, no. Hindi man maipaliwanag lahat-lahat, no, ng mga nakaraang pangyayari sa buhay ng ating Kuya Dave, na nagkaroon sila ng problema ng kanyang ama, pero kahit papaano alam po natin ang punot dulo, di po ba? So ayan po, guys, no, tuloy po natin at panuorin po nating mabuti, no, yung upload ni Tikram, para makita po natin ang mga bagay-bagay, no. So ayan, ang sarap lang po sa feeling, no, na makikita mo si Dave na ganito ka-mature, di po ba? So ayan po ang ginawa ng ating Kuya Dave. Kaya ngayon is nakikita po natin ang laki po ng pinagbago. Naging yung maturity po ng ating Kuya Dave. Noon is nakikita po natin, no, na 50%, no, yung sa edad niyang yan, guys, is hindi po natin ini-expect na ganun po ka-mature, no, di ba? Yung mga pinapakita niya dati is sasabi natin napaka-mature na bata, napaka-mature na anak ni Tikram. Sa edad niyang yun is hindi po mag-match yung maturity niya at sa edad niya, sabi natin, di ba? Yun ang sinasabi natin. How much more po ngayon na nakita natin, narinig natin kung paano siya magsalita accordingly, no, spiritually, no, paano siya magsalita na naaayon, no, sa kagustuhan ng ating Diyos, di ba? Noon is 50%, sabi natin, ngayon
malamang nandun na po sa 80, no? 85, ganyan, 90 ang iniisip po natin. Kasi unexpected po, ako mismo, kasi sabi ko nga, ako marami po akong karanasan dyan, ako malalim na rin po ang kaalaman ko dyan. Ako mismo, tinitignan ko po siya, no? At iniintindi ko mismo yung kanyang mga sinasabi. Napakalalim po, no? Unmatched, no? Unmatched sa mga ibang bata, mga kabataan na nakikita ko. Totoo po yan. Biruin mo yan, guys, tumanggap po siya ng isang responsibilidad sa church, no? Na magturo. 'Di ba? Mabigat po 'yun na responsibilidad, guys, at hindi talaga natin magagawa 'yun kung wala po ang divine mercy, no? Wala po ang Espiritu Santo na magga-guide sa atin, no? Wala po ang guidance, no? Pero dahil nga doon ka po ilalagak, yun po ang kalakasan mo, doon nakikita ni God na doon ka magaling, kaya ibibigay niyang responsibilidad iyon sa iyo. At alam mo kasi pagka siya na mismo ang nag-utos sa iyo, prepared ka man o hindi, magagawa mo 'yan. Kasi nga sabi nga ni Dave is trust the Lord, no? Magtiwala lang tayo kasi siya mismo ang naglagay sa iyo sa ganyang posisyon. Sigurado po tayo na tutulungan niya po tayo. 'Di ba? Napakagandang halimbawa lang po itong ginagawa ni Dave, ipinapakita nila sa atin, no? Na para po ma-motivate po tayo lalo eh. Namomotivate po ako, no, sa paniniwala ko dati, at ngayon is lalo pong naging umalab, guys, no? Lalo po siyang naging umalab. Yes, sabi nga natin is tao lang po tayo, may mga nagagawa po tayong pagkakamali, pero ang pagkakamali na yan, kung taos puso po tayong humihingi ng kapatawaran, ay mapapatawad po tayo. So, ayan po, no, uulitin ko po sa mga nagmamahal kay Dave, no, sa mga maraming questions diyan, sa mga maraming katanungan diyan, siguro bukas yun din po siguro ang perfect time, no, para masagot yung ibang katanungan nyo sa nangyayari sa buhay ng ating Kuya Dave at sa kanyang ama. Alam ko po na marami kayo. So, huwag nating ipagkait ang pagkakataon bukas para maliwanagan po tayo, no? Kailangan i-open po natin ang ating pangunawa, no? Ano man po ang marinig natin. Natawa din po ako, naalala ko, sabi ni Tikram, no? Baka naman murahin na ako ng mga supporters mo diyan kasi ilang pieces na, 'di ba? Kasi sabi nga ng ating Kuya Dave is testimony po kasi ito, no. Ikukwento niya ang mga nangyari, no. So ibig sabihin, mapahapyawan, maikwento niya kung bakit hindi po sila nagkaintindihan ng kanyang ama, kung bakit nagalit po ang kanyang ama sa kanya, no. So syempre, ayan, makikita po natin at alam naman kasi ni Tikram kung ano pong klaseng mga supporters ang meron din po, ibang supporters ang meron din po ang ating Kuya Dave. So, kaya medyo nagminor doon si Tikram. Doon po ako napangiti kanina, no. So, sabi ko, hopefully, no, bukas is maintindihan natin ang mga ibang kaganapan sa buhay ng inyong sinusuportahan na isang batang kargador na ngayon ay grabe, napakalaking blessings sa bawat isa, no, na napanood po natin ito sa Tikram Vlog. Napakalaking blessings po sa atin na nakita natin ang istorya ng buhay ni Dave. Sabi ko nga is God's plan po ito, no, kung bakit binigay po niya si Dave kay Tikram at binigay niya si Tikram kay Kuya Dave, no, para humipo, no, ng mga puso ng mga kababayan po natin, para tumulong sa higit pa pong nangangailangan. So, ayan guys, maraming salamat, no, sa walang sawang pagsuporta, pagmamahal sa ating Kuya Dave, at itutuloy po natin, no, ang ating kwentuhan mamayang gabi, and sana yung mga pupunta po sa Manalastas House ngayon ay makakarating po sila ng safe, and pag-pray din po natin yung collaboration na birthday celebration ng ating Kuya Dave tomorrow na mag-success po, no, na si God ang manguna sa pa-birthday natin po na iyan. So, ayan po, God bless po, magandang hapon po sa inyong lahat, and bye-bye, see you tonight.